Ayun, tuloy-tuloy tayo mga palangga. So, kahapon dyan sa Pilipinas, ano bang gusto nyo nain? Yung iyak ng bata na pinutol ang daliri or yung light muna tayo? Actually, nakakagalit talaga yung ginagawa ng Bangag Administration. Dahil salamat sa Korte Suprema na kung saan nagkaroon sila ng oral arguments na napatunayan ng ating mga kababayan, ng ating mga palangga na tama, okay? Tama yung ating mga magigiting na abogado, right? Mga nakikipaglaban dito sa national budget na dinorobo ng bangag na administrasyon na ito. At katulad na nga lang, ayan, na-miss ko to i-promote. Si Attorney Vic Rodriguez, I miss you. O, di ba? Na-miss ko ang kanya mga sorties, pero nagbabalik ako. So, thank you. Siya nga pala yung mga nagme-message sa akin sa email. Hindi ko pa kayo masagot kasi nga ang lola ninyo, virus ni Liza Tanas. But I'm feeling better and beautiful again. All right? So support ang ating Attorney Vic Rodriguez and all the Duterte senators. Okay. So kahapon, nagkaroon nga ng argumento dyan sa Korte Suprema na kung saan namuti o namawis ang itlog ni Solicitor General. Alright, just 1 minute. Gising na si Tapol. Lo? Okay. So anyway, yun nga, namuti at namawis ang itlog. Ang itlog ni Minardo Guevara kung paano niya ipagtanggol ang kanyang mga among bangag. Okay? Mga among mandorobo na nagnanakaw patuloy-tuloy sa inyo. Napakasimple lang naman doon sa actually di ko naman napakinggan lahat, pero yung pinaka-juice ng argumento na kung saan napakagaling ng Associate Justice Amy Lazaro Javier, and I hope tuloy-tuloy yung kanyang pagpapatupad ng tama, okay? Tama at tamang batas sa atin. Dahil doon sa kanilang argumento, pinatunayan sa mga katanungan o mga tanong na kung saan bakit pinapaliwanag itong mga julul, okay? Sa pagre-represent ni Solicitor General Guevara kung saan pilit nga niyang, siyempre pagtatakpan niya yung amo niyang adik. Alright? Pinapaliwanag sila na bakit inilipat sa National Treasury etong pondo sa PhilHealth. So ang dahilan ng mga bangag, kesyo daw ito ay inilaan doon sa proyekto like bridges, roads, infrastructures, and malayo sa PhilHealth o malayo sa kalusugan ng ating mamamayan. So ngayon, at hindi lang yon, yung binabanggit niyang infra project, maiksi lang tayo dito sa topic na ito. Kasi yung iyak ng bata, kailangan nyo marinig at yung kasinungalingan na naman ng DILG. Mamaya pupunta tayo dyan. So anyway, sinabi doon at inamin din mismo nitong Solicitor General na meron namang kumbaga funded na yung particular infrastructure na sinasabi nilang magpapatayo ng mga tulay o kung ano mga buildings, at yun ay yung budget doon ay na-loan na nga natin, naiutang na natin sa Korean people. Alright? So doon pinapaliwanag itong julul na ito, bakit kailangan ilipat ang pondo ng PhilHealth doon sa infra projects na yon, fully funded, meaning 100% funded na yung yung proyekto na yon. 'Di ba? Tapos ang sinasabi nitong Guevara, discretion daw yun, wisdom daw yun ng
Congress kung saan nila i-allocate yung mga kaputahang budget. But anyway, napakasimple lang kahit grade 1, grade 2, grade 3. Ang budget ng PhilHealth, ang pera ng PhilHealth na ipinapaliwanag lagi ni Attorney Vic nila, Kong Ungab nila at nila Pangulong Duterte, ang mga grupo nila, pinapaliwanag na ang PhilHealth ay para sa pangkalusugan ng pangkalahatang mamamayang Pilipino. Meaning, ayon sa ating batas na ipiniliwanag ng mga magagaling na abogado, nakasaad na ang kontribusyon ninyo sa PhilHealth at ang mga syntaxes mula sa tobacco, sugar, excuse me, ay dapat mapunta sa PhilHealth, part of it, percentage of it. Okay? Hindi pwedeng mapunta kung saan-saan. So dyan pa lang mga kababayan, last year na tayo, nagsasabi dyan na bakit inilipat ng bangag na administrasyon ang pera ninyo dyan sa PhilHealth na yan, sa infrastructure na never ever, eto pa nga never ever pa nag-start yung sinasabi nilang infra project na yan. Imagine mo, pinautang na tayo ng Korean government or Korean people, I think that was private bank, okay? But anyway, para pondohan yung infra projects na yun. Pero ni isang pinatayo na haligi, hindi pa nasisimulan. May pera na ayaw pa simulan, tapos kinuha pa ang pera ninyo para doon kunwari. So ngayon, pinapasuka sa kanila kung saan napunta yung pera ng PhilHealth. Imagine nyo mga palangga, ang daming nangamatay na mga kamag-anak ninyo. Tinatanggihan ng doktor, bago kayo papasukin sa ospital, pinapabili kayo ng gasa, ng kung ano-anong, IV, ganyan, ganitong gamot, bago gamutin ng mga talipandas na mga tiwaling doktor. Di ba? Pero may billions of money ang taong bayan para sana madugtungan ang buhay ng mga minamahal nyo sa buhay. Kaya nga, tanga ka na lang talaga kung sumusuporta ka pa sa bangag na administrasyon na ito. Talagang ang utak mo, bangag, nilamon na ng pulboron ang mga utak ninyo kung hindi kayo maninindigan sa ginagawang kababuyan ng hinayupak na Marcos Jr., Liza Canas, Tambaloslos Romualdez at lahat ng mga kasabwat na sa TRICOM, sa Quadcom, yung mga ng jutang ginimis na mga hinayupak na yan, binababoy kayo. Tanga pa rin kayo. Hindi yung mga palangga ko Bangag pa rin kayo. Umaasa pa rin kayo sa sinungalingan niya na 20 pesos per kilo bigas. Umaasa pa rin kayo o nagtatanga-tangahan kayo? And now the 2025 budget na 70+% of it na disbursed na. By I think sa Friday, narinig ko sa statement ni Attorney Vic Rodriguez, dahil naghumingi ng palugit na 5 araw ang mga buwaka ng GNMS na mga abusadong mandorobo na mga kasabwat ni Marcos Jr., nanghihingi ng 5 araw para magsumiti sila doon sa hinihingi ng Korte Suprema na inireklamo nila Kong Ungab, Attorney Vic, and the rest of the gang na magpaliwanag ang mga hinayupak kung bakit binakante yung 28 pages or line items doon sa bicameral report na umabot sa multi-billion pesos. Last year, yan yung PhilHealth. Now, this year, 2025, zero budget ang PhilHealth. Then, na-discover na dinorobo nila, di ba? Pinil-upan nila yung mga line items na yon doon na sa GAA o sa nung pinasa na ni Bangag ang 2025 budget. Kaya tagal ako mga buwakan ng inang mga hinayupak na yan. Dapat nga kayo magalit Sa totoo lang. Dapat kayo magalit na mga OFW, kayong mga nasa Pilipinas,
dahil kayo ang diretsahang aapektuhan nito. Kami dito sa iba't ibang bansa na maganda kahit papaano, may mga healthcare, maganda yung mga healthcare system ng mga bansa. Hindi naman kami apektado. Actually, hindi ako apektado dito sa pinagnangak-ngak ko. Hindi ko nga alam, baka hanggang ngayon, nanlilisik pa ang mga mata ko sa mga buwakan ng ginemis na ito. You have to do your job. Your duty para sa inyong bayan. Kayong mga support na mga military, mga police, nandyan na pinipilit kayo mag-like, subscribe sa mga posting ng kaputahan ng PNP na yan. Recently, yung nahuli dyan na mga na convoy ni Marbil dyan sa bus lane. Panibagong pandorobo, pang-abuso sa kapangyarihan na hindi dapat dumaan dyan ang mga demonyong katulad ni Marbil at ng kanyang mga tauhan na wala namang emergency or importanteng talagang, importanteng mga pangyayari na may kinalaman, let's say, sa seguridad ng ating pamayanan, di ba? Wala naman. At nakita ninyo yung viral na yan eh. Nakita ninyo yung magaling na MMDA na kung saan maririnig mo sa sinabi nitong officer na to, sino ba pangalan nun ng MMDA officer na yon, na hindi niya pinahihintulutan yung pang-aabuso ng grupo ni PNP Chief Marbil na sinasabi niya na ang pagdudroga o pagpupulburon ay it's okay lang kasi para ma-extend yung time ng extend ka ng oras para makapagtrabaho ka. Di ba mga juang, mga addictus? So nahuli. At I hope hindi nila tanggalin yung MMDA na yan na kung saan lamang pinapatupad niya yung kanyang mandato, sabi nga niya. At sinasabi nitong MMDA na talking to this crooked PNPs na, sir, alam naman ninyo na hindi kayo pwedeng dumaan dito, na 5 lang ang pwedeng dumaan na mga personalidad, presidente, at, at iba pa. Then, kung may emergency, dapat nagkaroon kayo ng coordination sa amin kung meron emergency. Later on, dahil nasukol na mga buwaka ng ina, Marbil ka nga, nayupak. Naglabas sila ng statement, mga kababayan, na kesyo, tignan natin. Alright, ayan, medyo ganun natin yung basa para mabasa ko. Ang sabi ng hinayupa, mayroon daw emergency. Sabi ni Marbil kahapon kasi, there was an emergency and there was an issue that we have to resolve. Kaya, the SILG will announce yung accomplishment kagabi. Julul, anong emergency? Maybe, itong sinasabi niyang emergency, gawa-gawa niya, nakasinungalingan related to the kidnapping issue. At sabi ko nga, pupunta tayo. Maganda to, dugdong-dugdong tong ating pag-uusapan. Ang sabi ni Marbil, kasi sabi niya, kaya the SILG will announce yung accomplishment kagabi. Kagabi, I think 6 hours ago, dyan sa Palapi, this was kagabi. Okay. Sabi ni Marbil, kailangan yung presensya ng pulis namin na higher ups. Okay, wala daw siya doon. Kasi nga, nag-close door meeting and something happened sa operation last night. Pinagloloko kayo nito. Kung merong ganitong emergency, dapat may coordination. Dapat alam nitong MMDA officer na yon ahead of time. Pero ito ay palusot lamang na mga abusadong mandorobo katulad ni Marbil na buwaka ng ina. Kita ninyo? Yung kahayupan ng mga nayupak na ito. Tangina. Kulang ang lahat ng mura dito. Ngayon, ito naman ang isang mukhang tuko na laging tagapagsalita ng PNP. Meron naman po doon sa guidelines na kapag ang mga PNP officers ay urgent and emergency in nature, ay po pwede naman pagdumaan po. Ano nga yung urgent and emergency? Wala silang maipaliwanag doon sa video na yon. Ang sinasabi emergency kasi. Kay ano kasi ito, kay PNP chief. Ano yung emergency?
At bakit walang kung meron yan coordination, kung totoong may emergency, may papeles dapat, paper, or na-inform na. Yung mga officers na yon, sa ganitong panahon. Okay, isang radyo lang yan eh. Just a text away nga lang eh. Like just a second away. Kita nyo, binagago kayo, tatanga-tanga pa rin. Ang mga bugo na follower ni Bangag, mga buwaka ng ina nyo, hindi pa kayo kunin ng lupa. Visit kayo. Ginagago na kayo. So ano tong sinasabi ni Marbil na to be announced later ng ISLG ni John Vic Remulla? Nakitang-kita, I think 7 hours ago, nagkaroon sila ng press conference. Ito, gamitan nyo ng utak, pang grade 1 na ang kailangan nyo. Nag-press conference sila patungkol sa batang inutod ang daliri. Nasa akin yung video, actually, pinakita ko sa mga kaibigan kong iba na iyak. Actually, hindi ko siya kayang tignan, pero ipaparinig ko sa inyo ang iyak ng batang 14 anyos na kinidnap ng ayon dito sa gobyerno ni Bangag through John Vic Remulla, na ito daw ang batang kinidnap ay anak ng dating Pogo operators. At ang nangidnap daw ay mga Pogo operators. Kaya tingining-ining napatanong ako, sino ba ang mga kasabwat ng Pogo operators? Si Lisa Tanas at si Bangag, remember my expose na tinapatan ni who's that guy? My God. Kim Wong. Tinapatan ni Kim Wong yung total of 750 million pesos na campaign fund during 2022 para ialay sa kipay ni Lisa Tanas at sa pototoy na makyoho ni Bangag. Remember that expose? So nung narinig ko dito sa press conference ni John Vic Remulla na ito ay may kaugnayan sa Pogo, so maaring si Lisa Tanas ang nasa likod ng pangingidnap na ito. Dahil may na yan eh. May president na yan na nangidnap si Lisa Tanas. Yang buwaka ng inang babaeng yan at si Bangag Jr. nangidnap ng 2 bata mula sa Turkey. At abangan nyo pa rin ng video, or just waiting for the right time. Okay? Pero tapos ng video. Interview ko kay Distressed Mother. Balik tayo dito. Kay Remulla. Okay? Mga palangga, Feb 23, nung natanggap ko yung mensahe. Anong petsa na ngayon dyan sa Pilipinas? 26 na ba dyan sa inyo? Kasi 26 na dito. Teka. Okay, 26 na. Diba? Padaling araw. Umaga actually. Feb 23, nung inilabas ko itong video, post na may kinidnap na bata from the British School of Manila. Okay? Tignan natin. Pakita ko lang yung date. Ito na siya. Tignan natin. Okay. Okay. So, nakikita yung pangalan niya. Patakin natin yung pangalan niya. Dali lang. Okay, February 23. Anyway, basta, February 23. Baka mapatay pa ng mga putang inang ito. So, February 23, nung ipinakita ko sa inyo, itong nag-viral na ito, I think million na ang mga nag-like and share nito. Okay? Yung message ng British School of Manila na kung saan may kinidnap na 14 years old na bata. Actually, hindi ito ibinalita ng mainstream media. Eto lang sila, I think yesterday and today, dyan sa Pilipinas, nagkaroon nga ng press conference at doon lang sila na-aware na mayroon palang kinidnap na bata na 14 years old. Pero titignan natin yung timeline. Okay? Kasi ito, February 23 pa, sinabi sa akin ang balitang ito at inulat ko sa inyo doon sa Facebook natin. February 20,
ngayong taon, 2025, nang kinidnap itong batang ito. Hindi na nakauwi from school. Then, ang sabi dito, basahin ko lang uli yung mensahe. Layuan natin para mabasa ko ng bonggang-bongga. Okay. Kidnap student accordingly. Oh, wait. Ito pala. Dear BSM families, British Columbia Manila, unfortunately, need to make you aware of an ongoing situation affecting a family in our school. Huwag ko na palang basahin yung basta, February 20 yan, nag-release ng statement ang British of Manila na pinasabi nila na may estudyante silang na-kidnap. Okay? Hindi na nakauwi sa eskwela, sa kanilang bahay. Then the next day, okay, nagkaroon ng update. Ito yung update ang babasahin ko. Okay. Forwarded messages. Kidnapped student accordingly was a certain Andy 1. Okay. 14 years from McKinley East BBC. He was accordingly kidnapped last Feb 20 and was reported to authorities last Feb 2021. The Starex van of the victim was found. Kailan ko basahin ito para makita niyo yung timeline? Found in Bulacan with still unverified report that the driver is already dead. 7 hours ago, sinabi ni Remulla na murder itong, kasi allegedly pa lang dito, na murder talaga yung driver. Still for confirmation daw. Ransom being demanded accordingly is $20 million. Among the group being considered possibly behind the kidnapping are crooked narco politicians, military generals, criminal syndicates. Crime is rising under BBM. Actually, yung description nito is referring to the Bangag administration. Sila yung narco, kidnappers. Ito, sila yung satanas to. At si Bangag at ang mga kasabwat nila, ang exact description nitong sulat na ito. Now, may update. Ang update na ito, Pebrero 23. Mamati kayo, makinig kayo. Update. Ransom was paid. And the boy is back home, but with a chopped finger. February 23, tandaan nyo, February 23. Ngayon, labag man sa kalooban ko, baka maiyak talaga kayo, ayoko nga panoorin, pero gusto ko ipakita sa inyo, dahil parang binabrush off lang, o hindi, binibigyan ng halaga ng gobyerno ni Bangag through John Vic Remulla, ang pag-utod sa daliri ng batang ito. Ito yung video. Ay, hindi ko pwede ipakita sa inyo yung video kasi mayayari tayo. Pero gusto ko iparinig sa inyo kung paano ang siyag, ang iyak ng batang 14 years old na pinutol ang daliri para humingi ng $20 million sa kanyang mga magulang. Listen to this. Hindi ko papanoorin kasi naiyak na ako dito. Nakita niyo yung chak-chak-chak? Pinutol ang daliri. Kaya ganyan, nakagapos yung bata. Namnamin nyo ang iyak ng batang ito. Habang umiiyak siya, video yan. Pinuputol ng mga demonyo ang kanyang daliri. Kung mahina ang sikmura mo dito, bibigay ka. Dahil some of my friends, kinukulit kasi nila ako. Patingin. Tapos nang binigay ko, umiyak. Natatakot sila ngayon sa kanilang mga anak dyan sa Pilipinas. Klak. Daliri yun. Tsak. Tama na. Torture na sa ating lahat. Ngayon, yung video na yan, February 23. Nag-statement ngayon, ang 7 hours ago, baka more than na, dyan sa presidential communications, yung mga hayop na yan, na sinasabi ni Remulla, na sinasabi niya yan na nag-release ng, ang timeline nila
is February 23, ay 21, may na-report nga. Pero ipa-fast forward ko lang, ang timeline nila ay nagkaroon daw ng hot pursuit noong February 25, kahapon dyan sa Pilipinas. At based on that kasinungalingan, na obvious na kasinungalingan, na nagsisinungaling sila sa taong bayan, na nagkaroon daw ng hot pursuit, at ang ini-emphasize nila na from 20 million US dollars to 1 million to zero ransom ang nangyari. Kumbaga, achievement daw yun ng anti-kidnapping group ng ng PNP. Now, unang-una, may mali sa timeline. Yang video